Ba't natin tinanggap yun? 22,000 na walang baril. Dapat hindi natin tinatanggap pag walang dalang baril, di ba? Kasi hindi naman makatotohanan na lumalaban siya na walang dalang bakal. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinuna ng ilang senador ang delay sa decommissioning process o pag-aalis ng armas sa mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa buhay sibilyan at sa komunidad. Giit ni Senator Amy Marcos, nasa 40,000 rebelde ang target ma-decommission, pero matapos ang ilang taon, nasa 26,000 pa lamang ang sumasailalim sa proseso. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., sinimulan nila ang decommissioning noong 2019, ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyang tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman sa member ng MILF panel, sa ilalim anya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng MILF ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants used are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Hinala ni Senator Raffy Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariing pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakapakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Ipinasusumite na ni Senator Jinggoy Estrada na siyang chairperson ng komite ang mga dokumento kaugnay nito para makumpirma kung talagang nagkaroon ng korupsyon o hindi. Tinalakay din ng Senate panel ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebeldeng grupo na kailangan sang ayunan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.